Hello Karawalas, mabuhay! This is Gaysol Artega and welcome back to my YouTube channel. Chelsea Manalo, ready na nga ba sa Miss Universe? Pag-usapan natin yan. Hello guys! At syempre, pag-usapan natin ngayon kung pasado na nga ba? Pwede na nga ba? Ready na nga ba ang ating Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo na lumaban sa Miss Universe competition sa November. Syempre dapat nating pag-usapan yung bawat aspeto dito sa bawat aspeto ng pagiging beauty queen at pagiging Miss Universe candidate. So, Chelsea, ready na nga ba? Puntahan natin muna yung beauty. Syempre, when it comes to beauty, merong inside and out. Di ba? Outside beauty. Di ba? Parang physical beauty. Makikita mo sa kanyang kaanyuan. Wala tayong problema. For the first time of the history ng Pilipinas, magpapadala tayo ng black beauty, which is Chelsea Manalo. Nagpadala na tayo ng mga brown skin or morena beauty, just like Venezra, mga oriental beauty, sila Michelle D, sila Maxine Medina, at lahat ng previous Miss Universe Philippines natin sa parte pa ng Binibini Pilipinas time. O, diba? Talagang pangabog ang beauty ng Pilipina. At I'm so happy kasi walang ka-prototype si Chelsea Manalo sa mga previous beauty queen natin when it comes talaga sa beauty. Beauty inside. I know sa sarili ko na Chelsea is one of the nicest and kind beauty queen dito sa Pilipinas. Nakita mo naman yun sa kanyang eksena, nakita mo naman yun sa kanyang pakikipagsalamuha sa tao, nakikita mo naman sa kanyang galawan. Kumbaga, parang nakikita ko sa kanya si Beatrice Luigi Gomez when it comes sa pag-approach sa fans, yung galawan, yung arrive, yung aura, mga ganong level. So, when it comes sa beauty inside, hindi ko pinoproblema yan. Hopefully lang talaga magustuhan ng Miss Universe organization at maipakita ni Chelsea Manalo ang kanyang authentic self doon sa organization. Ayun. So, beauty, check. When it comes sa body, nakita naman natin yung mga pa-eksena niya sa Miss Universe Philippines. One of the sexiest at one of the talagang ang ganda ng mga eksena niya sa maganda ang katawan niya. Pero advice ko lang ha. Hindi naman ako sa nagmamagaling at hindi naman ako expert. Hindi rin ako feeling kasi isa lang akong fans na pwedeng magsalita ng nararamdaman ko. Advice ko lang, papayat mo ng very very light. Kasi medyo ano ba tawag doon, medyo malaki pa ng very very light yung kanyang kumpara sa ibang mga nilalaban natin sa Miss Universe. Although tanggap naman sa Miss Universe beauty pageant ang mga plus size, pero syempre mas maganda pag tone na talaga yung pang Miss Universe, yung pang bardagulan talaga, para wala nang sabit, walang masabi. Kung walang masabi yung mga basher, di ba? Ang mga basher, ang dami may isasabi. Charot lang. So kailangan train, gym at exercise every day. Wag na munang wag na munang mga ano ba tawag dito, mga guesting na yung whatsoever, mag-drain na about doon sa kanyang physical aspect doon para pagandahin ang kanyang katawan. Ang kanyang brain, syempre. Brain, kung talino ang pag-uusapan, matalino ang batang ito. Wise ang batang ito. Kumbaga, alam niya ang kanyang kayang gawin. Alam niya kung paano kumabog sa competition. I love it. At talagang yung iba hindi na i-impress sa kanyang communication skills, pero alam ko sa sarili ko na ang communication skills is just add-on sa isang beauty pageant. Ang isang beauty pageant talaga is all about physical beauty, about the beauty inside and out, and personality, the way kung paano ka makikipagsalamuha, the way kung paano ka lumaban, the way kung paano mo dalhin ang iyong sarili with oozing of confidence. Mga ganong level. Pero, naniniwala ako na kaya niyang kumabog when it comes sa Q&A. Matalino siya eh. Matalinong babae ito. Talagang hindi lang talaga pumapasa doon sa mga standards ng ibang mga
ano ba tawag doon, mga basher at nagtatali-talinuhan. Diba? May mga ganun kasi, may mga standard silang, dapat ganito matalino. Sino may sabi? Quiz bee ba ito? Charot lang. Pero, para sa akin okay na, pero kailangan na hasain yung magiging confident talaga when it comes to speaking skills. Medyo bilisan ang pananalita para kung ano man ang pumasok na thought sa utak mo when it comes sa Q&A, talagang maibuga mo ng maibuga kung meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Punta naman tayo dito sa business side. Business side, kakabog na ba siya sa mga halimbawa endorsement? For me, yes. Ang ganda niya eh. Yung beauty niyang ino-offer ay kakaiba. Kumbaga, hindi siya typical Pilipina na laging ganito ang ipinapadala natin sa Miss Universe competition. At pag sinabing Philippines yung sash mo, anumang kulay mo, anumang beauty mo, basta Philippines ka, kakabog ka talaga sa business. Kasi alam nyo naman, alam natin na tayo ang powerhouse when it comes sa beauty pageant. So, whether sino man ipadala dyan, maitim man yan, mistisa man yan, morena man yan, whatsoever kinds of beauty man yan, oriental beauty man yan, or exotic beauty man yan, kakabog pa rin yan when it comes sa business. Basta may pangalan siyang Philippines at manalo siyang Miss Universe. Kaya hindi ko yun iniisip. Talagang subukan lang nila. O, di ba? Panalo kasi yung personality na meron ang ating pambato na si Miss Chelsea Fernandez. Yan, punta naman tayo sa pasarela. Ang pasarela niya, kontento na ba ako? No. Siyempre kailangan maganda yung eksena na parang class, parang alam mo yun, parang queenly, parang alam mo yun, yung dating niya talaga. Nakita niyo naman sa swimsuit pasarela niya. Sa evening gown, walang problema. Dapat kailangan niyang dalhin yung Excel. Melanie Marquez lang. Iba siya. Evening gown parang hindi naman kailangan ng mga bonggang-bonggang routine. Siguro sa swimsuit, ibahin lang niya. Lagyan ng lande, ng pitik. Basta lagyan ng sway, lagyan ng konting energy pa. Diba? Kayang-kaya ni Mama J, siya pa ba ang queen maker dito sa Pilipinas? So, yun ang aking dapat ayusin, dapat pagtrabahuhan, dapat asikasuhin ng Miss Universe for me lang Miss Universe organization para lumaban ng tone, lumaban na handa mentally, physically, emotionally, financially ang ating kandidata, kasi alam ko namang hindi siya pababayaan ng Miss Universe Philippines organization. Diba? Hopefully at sana tayong mga fans din, tayong mga pageant enthusiast ay talagang sumuporta. Kung hindi ninyo gusto si Chelsea, hindi ko yung pipilitin na gugustuhin siya. Ang akin lang, suportahan natin yung kandidata at wag nating i-down at wag nating ilugmok doon sa kung ano ang gusto nyong mangyari, kung sino ang gusto nyong ipadala doon sa Miss Universe Beauty Pageant. Huwag ganun. Para yung suporta baga buo, tapos mararamdaman niya na buo ang suporta ng mga Pilipino, buo din yung sarili niya at buo din yung buong tapang din niyang ilalaban yung Pilipinas sa Miss Universe Organization. Hindi yung may mababasa at hindi naman maganda yung kanyang kinembolar, hindi maganda. At eto pa about doon sa OOTD, mukhang kahit ano naman isuot kay Chelsea, kakabog. Mukhang wala siyang pili. For me At saka mukhang kahit ano man yung buhok niya, nakapusod man, naka-straight kulot, whatsoever, mukhang bagay naman sa kanya. Depende na lang siguro niya sa team at sa, alam niya naman nila ginagawa nila yung mga styling team ng Miss Universe Philippines. Bongga na kayo dyan. Sana wag lang pasuotin ng mga ulit. Yun lang. Yan na yung masasabi ko. Kasi syempre tayo, nakita ko na ito kay ganito nakita ko na kay ganito mga ganon. So, sana ganon. Wag ulit. Diba? So, ayan guys. Hopefully, magsimula na talagang mag-training si Chelsea. Kasi, syempre, gusto kong manalo tayo. Gusto kong maiuwi na ng Pilipinas ang ikalimang corona. At gusto kong pumantay na ang Pilipinas sa Puerto Rico. At magiging third spot na tayo sa
pinakamaraming Miss Universe sa buong mundo. Di ba? There you go, guys. Ang inyong comment ay ilatag lang ninyo dyan ang inyong views and opinion, ang inyong violent reaction, ilatag ninyo sa comment section. This has been Kaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.